give our lives unto you, O God. And Lord, we just submit everything unto you, every faculties of our lives, Lord, panunupit, pusuli, everything, O God, even our emotions, Lord, even our focus, O God. Lord, we pray that you help us, O God, to continue to learn from you through your Holy Spirit and through your Word, O God. Kami kasta ako, kami yun ka dito ka nagbiyak ni as we await your coming. Lord, help us to live in accordance to your ways, O God. And Father, just use me as your instrument. I have the power of my own, O God, to save and to change your people. But Father, you, the God of this place, the Lord who saved us from the cross, O God, is the one who can save us this afternoon, Lord. Father, thank you so much. This is our prayer, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. So, praise the Lord. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, may I know the hands of those who came for the first time? Sino po yung mga first time po na dumalo sa gawain natin? Isa, dalawa. How about you, sister? Pangilan na? Ay, pangalawa na. Nakakaintindi po kayo ng Ilocano? Okay. So, kasi kung hindi kayo nakakaintindi ng Ilocano, Tagalog kayo. Parang kayo mga Thursday, talagang iniilocano ninyo ang service ninyo, ha? Pero mamaya sa comment pa, pero kayo namang nakatulad doon ng Tagalog doon, diba, mga online viewers natin. So, good afternoon din po sa mga naka-online. Salamat sa palaging pagsama sa bawat isa sa amin from Monday hanggang Sunday. Kasama po namin kayo. So, thank you. And we are going to learn about the Word of God, of course. Wala naman tayong ibang reason para wala namang ibang tayong pag-aaralan sa tahanan ng Panginoon kundi ang Kanyang salita. Amen? At nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil yan, buhay tayo, malakas tayo, and praise the Lord dahil maayos din ang pamilya natin sa Pilipinas. Kahit sunod-sunod ang bagyo, but we thank the Lord for the favor dahil yung hindi natin kayang gawin ang Panginoon ang gumagawa. Kaya po ang isang bentahin ng isang mananampalataya sa Diyos. Kasi tayong lahat, may kakulangan tayo, may limitations tayo. Lalo na at nandito tayo sa abroad. Ano ang magagawa mo kung may emergency sa Pilipinas? Ang kaya lang natin gawin is umiyak. Pero kung magagawa ng iyak natin, di ba? Pero kung tayo po ay mananampalataya sa Panginoon, alam natin na kahit malayo tayo, kung tatawag tayo sa Diyos at ipagkakatiwala natin ang ating buhay at ang mga sitwasyon sa ating buhay, ay ang Panginoon ang siyang kikilos. Amen? Kaya kapatid, hindi sayang ang pagdalo mo sa gawain ito. Kalabitin mo ang katabi mo at sabihin mo, hindi sayang ang araw mo. Hindi sayang ang araw mo. Okay? Okay, so wala mo nang magsa-cellphone, ha? Para kasi kung tayo naman ang mananalangin kayo, si Lord ang magsa-cellphone, hindi siya makikinig sa'yo. But you sow, you reap. Ang formula ng Panginoon, kung ano ang tinatanim natin, yun din ang ating aanihin. Kaya kung hindi tayo nakikinig sa Panginoon, hindi rin na tayo papakinggan kung tayo ang magsasalita o tayo ang mananalangin. Okay, so di ba, hindi naman ito magtatagal. Matatapos tayo in 3:30. Okay? So, ang pag-aaralan natin is the Beatitudes. Okay? Ano ba ang Beatitudes? Lagi natin napapakinggan ito. Actually, there are 8 verses na ating pag-aaralan sa hapon ito. At kung titignan po natin, ang ibig sabihin po ng Beatitudes, or it is supreme blessedness. So, makikita natin mamaya na blessed, blessed, blessed. Yan. It is supreme blessedness, and it came from the word beati or beatus, na ang ibig sabihin po, nakalimutan ko, may clicker pala ako. Beati or beatus, which means, ang ibig sabihin ay pagiging masaya, or blessed, or pagiging maginhawa sa ating buhay. Okay? At ang Beatitudes po ay itinuro ng ating Panginoon doon sa Mount of Olive. At ang mga tao na nakapalibot doon sa lugar na yon ay magkakahalo-halo po. May mga naniniwala sa Panginoon, merong curious kung anong sasabihin ng Panginoon, meron namang hindi naniniwala. Kaya halo-halo po ang mga audience ng Panginoon during that time na itinuturo niya ito. And although napakaganda ng mga mababasa natin ng mga Beatitudes ng ating Panginoon, pero
sasabihin natin, ay, kagaya mamaya, papag-aaralan natin, ang una is blessed are the poor. So, ay, pinagpala ang mga nangangailangan o pinagpala yung mga tao na they are umaamin na sila ay may pagkukulang. Pero, at the same time, magagalak tayo na pinagpala ng Panginoon ang mga poor. Sabi nga dito, pero mamaya titignan natin ano ba ang ibig sabihin ng poor. Pero at the same time that God is comforting those who really are poor in the spirit, God is also confronting those who are not. Kaya ang Beatitudes po ay it's comforting to those who are really na ganun ang situation nila, pero it is also a rebuke and correction sa mga hindi yung mga opposite ang kanilang mga pag-uugali or yung opposite ang kanilang mga ginagawa. So, Beatitudes are comfort to those who are really yung situation, pero it is also a rebuke sa mga mayabang, rebuke also to those who depend on themselves. Okay? So, ang Beatitudes, it is actually a call to holy living. Ito ay isang advice ng Panginoon. It is a calling na God is asking all the believers, all people in the world, say all. All people in the world to live a holy life. At paano tayo mabubuhay ng holy life ay sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos. Kaya ito po ang gamit kung bakit tayo kailangan magpunta ng church. Kasi sa church, doon mo maririnig ang salita ng Panginoon. Doon natin malalaman ang salita ng Diyos. At sabi ng salita ng Panginoon, yung pakikinig at pakikinig sa salita ng Panginoon, yan po ang pinagmumulan ng pananampalataya. It is by the hearing of the word that faith comes. Okay? So, kailangan natin makinig ng salita ng Panginoon para meron tayong papaniwalaan. Paano ka maniniwala kung wala kang napapakinggan? Amen? Paano kung hindi mo napakinggan na ikaw ay mahal ng Diyos? So, people are committing suicide, are killing themselves. Why? People fail to tell them that Jesus loves them. Kaya kapag nagka-problema na sila, kaya kapag nawalan na sila ng pag-asa, lumulundag na lang sila ng bigla-bigla. Kasi walang nagsasabi sa kanila na may pag-asa pa kay Kristo. Kaya yan din po ang gamit kung bakit po kailangan natin matuto ng salita ng Panginoon. Okay, so let's see. Okay, so in verse 3 hanggang verse 11. Tignan nga natin, nababasa ba ninyo? Hindi. O, sige. Sino ang nakakabasa? Wala? Okay. In Matthew chapter 5 verse 3, green color. Sabi niya dito, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Okay, we will just go at random and i-explain natin ng one by one. So, Matthew chapter 5 verse 3, sabi niya, pinagpala ang mga umaaming may pagkukulang sila. Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven. In verse 4, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Okay? Verse 5, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Okay? What are the meek? Ano ang sabi na sa verse 4? Pinagpala ang mga naghihinagpis. Okay? Dito naman sa verse 5, pinagpala ang mga mapagpakumbaba. And dito naman sa verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Ano ang hunger and thirst for righteousness? Ito po ay labis na paghahangad ng katwiran at kabanalan. Okay? In verse 7, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Pinagpala ang mga mahabagin. Okay? Ano ang verse 8? Blessed are the pure in heart, but for they will see God. Pinagpala ang mga tao na may busilak na puso. Verse 9, blessed are the peacemakers. Peacemakers ay mga nagtataguyod ng kapayapaan. Okay? Peacemakers, for they will be called children of God. And verse 10, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of
heaven. And in verse 11, hanggang verse 10 lang. Okay, so makikita natin dito ang 8 na blessedness na sinabi ng salita ng Panginoon. Kung bakit natin kailangan pag-aralan ito, it's because nabubulag tayo sa maling akala. Maraming mga nagsasabi na, ay, pinagpala ka sister kasi ang dami mong ari-arian. Diba? Ay, pinagpala ka sister kasi ang ganda-ganda mo. Diba? Ang damos ng ilong mo, pinagpala ang ilong mo. Diba? Ay, ang puti-puti mo, pinagpala ka. Diba? Akala natin yun ang mga katuturan ng pinagpala. O kaya pinagpala ka kasi ang taas ng sahod mo. Ay, pinagpala ka kasi okay ang pamilya mo. Ay, pinagpala ka kasi hindi natumba yung bahay mo. Ay, pinagpala ka kasi ang dami mong naipundar ng mga ari-arian sa Pilipinas. Akala natin ganun ang katuruan ng isang pinagpala. Pero hindi po yan ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Sabi niya sa una na basa natin, kaya dito sa lesson natin ito, ipapamulat ng Panginoon ang tunay na ibig sabihin ng isang pinagpala para ma-erase yung mga maling akala natin. Kasi ang tao naniniwala sa maling akala. Akala ko kasi, di ba? Akala ko kasi okay, akala ko kasi hindi mainit, kaya hinawakan ko. Di ba? Sinabi na ng danger, high voltage. Sinubukan mo pa, yan, nagkakagor ka tuloy. Tapos akala ko kasi, di ba? Yan, mapahilig tayo sa maling akala. So, buburahin lahat ng bersikulo na ito na ating pag-aaralan ang mga maling akala natin tungkol sa isang pinagpala. At it is God's will that you and me should be blessed. Amen? Gusto ng Panginoon na tayo po ay maging pinagpala ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na naghihirap ka. Ayaw ng Panginoon na nalulungkot ka. Ayaw ng Panginoon na nawawalan ka ng pag-asa. Kaya yan, pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. So una, in verse 3, sabi na doon, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ano po ba ang poor in spirit? At sa kanila, ibinibigay ng Panginoon ang kaharian niya sa langit. Okay? Ito pong beatitude na ito, it is an invitation to the spiritually bankrupt. Hindi lang pala financial ang nababankrupt or business ang nababankrupt, pati pala spiritual. Kapag sinabi natin na spiritual bankruptcy, ito po yung sitwasyon sa ating buhay na walang-wala tayong spiritual life. Na dry na tayo. Na wala tayong parang walang saysay. Hindi tayo makalapit sa Panginoon. Parang ayaw natin lumapit sa Panginoon. Naglaladot ka. Kahit naman kumain ka naman ng sangkaterba. Pero wala ka pa rin energy. Have you ever been to that situation na okay ka naman. Hindi ka naman, wala ka namang sakit. Pero parang feeling mo, ang hihina-hina mo. Okay? So, these are all signs na spiritually there is something wrong. Amen? Kasi kahit na malakas ka physically, pero bakit kaya parang wala akong sigla? Something is in the spiritual. So sabi niya dito, this is a beatitude that is inviting those who are spiritually bankrupt. Ano po ba ang ibig sabihin ng poor in spirit? Ano po ba ang poor in spirit? Minsan may mga nagsasabi na, poor in spirit kasi iniisip niya walang saysay ang kanyang buhay. Yes, sometimes nagdi-disguise ang tao. Sometimes, wala akong silbi, wala akong alam, ako ang pinakakawawa, di ba? Sometimes ganoon ang drama natin sa buhay. But it is poor in spirit is not pretending to be worthless. Kasi sometimes yun ang paniniwala natin. Kapag poor in spirit ka, you feel like you are worthless, wala kang silbi, o wala kang pakinabang. Parang gano'n ba ang iniisip natin? But, poor in spirit, ang ibig pong sabihin nito, is a situation in your life wherein you feel empty without the Lord. Amen? Yung walang saysay ang buhay mo kahit nakakahiga ka sa kama, kahit na ang dami-daming gift ang ibinibigay ni amo mo sa'yo, kahit increase ang salary mo, pero you feel nothing. Para bang walang pinatutukuhan ang buhay mo. That is spiritual emptiness or that is being spiritually poor na walang pinatutunguhan ang buhay mo. Kaya, yan, you are telling the Lord na, Lord, I have nothing left. Wala akong magawa apart
apart from you. It is coming to the Lord with empty hands and honest hearts. Amen? Yung maglalapit ka sa Panginoon na umiiyak ka na, Lord, patawad po, Panginoon. Lord, hindi ko maramdaman. Gusto kong maramdaman ang pagpapala mo or gusto kong maramdaman ang presensya mo sa aking buhay. Yung bang umabot ka sa punto na wala ka nung ibang malapitan kundi ang Panginoon na lang. And this is being poor in spirit. This is positive. Yung wala ka nang malapitan at ang Panginoon lang ang lalapitan mo, ikaw ang hinahanap ng Diyos. At sabi niya, theirs is the kingdom of heaven. Ang lahat ng magpapakababa para makuha ang presensya ng Panginoon, para makamtan ang kapangyarihan ng Diyos at kaligtasan niya. Sabi ng Panginoon, ipinangako niya ang kaligtasan, ipinangako niya ang kanyang kaharian sa langit. Bakit itinuturo ng Panginoon ito? It's because many people believe na kaya nila kahit wala ang Diyos. Amen? In this world, ang slogan ng mundo ito, believe in yourself. Di ba? Have you ever encountered the phrase na believe in yourself? Maniwala ka sa kakayahan mo, maniwala ka sa sarili mo. Yan po ang slogan ng mundo. Pero ano ang slogan ng Panginoon? We need the Savior. We need the Savior. Hindi sapat ang kakayahan mo, kapatid. Ang kakayahan mo ay wala pong saysay. Ang kagalingan mo, kahit valedictorian ka, kahit summa cum laude ka sa school mo, pero pagdating sa harap ng Panginoon, we are nothing. Amen? Kaya kung magpapakababa tayo sa Panginoon, when we have come to the point, kahit na ma-okay ang lahat ng aspeto ng buhay mo, always na isipin mo, kailangan mo pa rin ang tagapagligtas. At wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya kahit na okay ang situation, always come to the Lord and humble ourselves before Him. Amen? Kasi yan, sabi niya, blessed are the poor in spirit. Poor in spirit says, someone who is coming to the Lord saying, Lord, I am nothing without you. Amen. Even if I have everything, I am nothing still without you. Because ang tunay na kayamanan ay wala pong iba kundi ang presensya ng Panginoon sa ating mga puso. Amen? Ano ang ikalawang beatitude? Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Mapalad ang mga tao na naghihinagpis. Oh, naghihinagpis, ibig sabihin they are weeping. Okay? Umiiyak, naghihinagpis ang kanilang mga puso dahil sila ay i-comfort ng ating Panginoon. Pero siguro sa ating mga isip, paano naging blessedness ang paghihinagpis? Diba? Kung dati agad anugog, kagaya may isang kapatid tayo ay baka sinamahan siya ni Pastora Sonia na pumunta sa consulate. Naghihinagpis siya kanina kasi na-terminate after 1 month. So, ang problema is, binaliktad ng amo kasi pinagawa siya ng letter na siya ang nagre-resign. Ginawa naman niya dahil 1 month lang siya. Ginawa naman niya. So, it is actually a bail para makatakas yung amo na magbayad ng 1 month notice. Kaya tuloy siya ang nagbayad sa 1 month notice niya. Wala siyang natanggap. Return ticket lang. Oh. Kanina napapakinggan ko, may big. Okay? So, blessed are those who mourn, for they will be comforted. How can it be a blessing na ikaw ay naghihinagpis? Diba? Paghihinagpis is something na hindi maganda sa emotion natin kasi mag-emotionally disturb ka. Pero let's see kung ano ba ang ibig sabihin ng mourning. Mourning is deep sorrow, malalim na malalim na kalungkutan. Okay? Pero, hindi ito yung kalungkutan na alam natin na just like kapag ikaw ay namatayan, di ba? Nalulungkot tayo, naghihinagpis tayo kung may namamatay na mga mahal natin sa buhay. Pero hindi po yan ang sinasabi ng Panginoon dito sa mourning na ito. Ang mourning na ito is a deep sorrow, malalim na kalungkutan na kung saan, dahil bakit ka nalulungkot? Kasi naiisip mo at nare-realize mo how far you have wandered from the Lord. Na-realize mo kung gaano ka nakalayo sa Panginoon. Kung gaano na kasayang yung mga panahon na hindi mo isinali si Lord sa plano mo. Okay?
Hindi mo sinali ang Panginoon sa plano mo, kaya ikaw ay nagsisisi na hindi mo siya sinamba o hindi ka naglingkod sa Kanya. Amen? So it is a deep sorrow realizing na lumayo ka sa Panginoon. Amen? At ang sabi ng Panginoon? Ang isang tao na nagsisisi at naghihinagpis dahil na-realize niya na siya ay nagpakalayo-layo or siya nagsisisi siya na hindi niya isinali si Lord sa kanyang buhay, sa kanyang mga plano, sa kanyang paghakbang, God will comfort them. Amen? God will comfort them. Kagaya ng prodigal son, di ba? Sino ang alam niyo ba yung prodigal son? Yung kumuha ng kanyang mana, tapos nagpakalayo-layo, tapos winaldas niya ng winaldas. At nung nagpakahirap-hirap na siya, naging pobre-pobre na siya, na-realize niya, kaya sabi niya, babalik ako sa aking ama. And humakbang nga siya, and then pabalik siya sa kanyang ama. And when the master, yung kanyang ama, nakita niya, malayo pa lang yung anak niya, pero nakita na niya, yung ama ang tumakbo para salubungin ang kanyang anak. So you see, God will comfort us if we have this divine mourning, divine sorrow, na kung saan tayo po ay nagsisisi, na tayo po ay lumayo sa Panginoon. Kaya wag mong isipin, kapatid, lahat po tayo, normal po tayong lahat. Amen? Normal tayo, may nagkakasala, may nagkakamali. At sometimes sa ating pagkakamali, nahiya tayong bumalik sa Panginoon. Sino po ang naka-experience na gano'n? Di ba? Yung nagkasala ka tapos, mabain ako na ako makikimo ko, mabain na kiniang ko Diyos. Kahit hindi namin kilala, hindi namin alam ang mga ginawa mo. You have this deep sorrow inside of you na yun naman ang ginagamit ng demonyo para ikaw ay ilayo sa presensya ng Panginoon. Pero huwag tayong matakot lumapit sa Panginoon. Because sabi niya, yung naghihinagkis dahil siya ay nagsisisi, they will be comforted. Amen? Kaya kung magkamali ka man, kapatid, dumating man sa punto na natukso ka, nagkamali ka, you have yielded to temptation, nagkasala ka sa Panginoon, huwag kang lumayo. Lumapit ka. Amen? Huwag kang lumayo kasi sa paglayo mo, lalo kang i-devour ng demonyo. Lalo kang aatakin ng demonyo. Lumapit ka sa Panginoon and God will surely pardon, God will surely forgive as long as we repent. Amen? At ano pa? Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Okay? Ano ang ibig sabihin ng Panginoon dito? Pinagpala ang mga nagpapakumbaba dahil sila ang magmamana sa mundong ito. Okay? Yan ang sabi niya sa salita ng Panginoon. Pero ano ang ibig sabihin ng Diyos dito? Kasi nung nagtuturo ang Panginoon, nung panahon na ito, maraming mayabang na nandun. Okay, yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, yung mga alam nila ang salita ng Diyos, pero dogmatic sila. Yung bang walang action, yung kanilang knowledge lang ba? Hanggang head knowledge lang ang kaalaman nila. Walang action. Kaya nandun din sila nakikinig. And God is rebuking them actually. Nasabi niya, hindi yung mga dominante, hindi yung mga confident or yung mga loud and bold. In this world, kapag loud and bold at magaling ang isang tao, we applaud, di ba? Ay, ang galing-galing niya kasi siya ang nakakuha ng ginto. O kaya, ay, buti pa siya, napakataas na ng kanyang posisyon. Sometimes, people who are loud, bold, and confident, and those who have achieved much in their life, yun ang pinapalakpakan natin, di ba? Dahil yun ang alam natin eh. Yun ang alam natin. Pero yung mababa, walang nararating ang buhay, wala. Imbis na palakpak ang makuha nila, we are sneering at them. Iniismidan natin sila, di ba? Na people are mocking them. Okay? But then, in this verse, sabi ng Panginoon, blessed are the meek, pinagpala ang mapagpakumbaba dahil sila ang pagmamana sa mundong ito. Di ba sabi ng salita ng Panginoon, baka sabihin ninyo, di ba sabi ng salita ng Panginoon, Pastora, masisira ang mundong ito? Yes po, masisira po ang mundong ito. But this, inheriting the earth, remember, there is millennium, wherein Christ and all the saints will reign for 1,000 years. Bababa sila dito sa lupa para mag-reign ng 1,000 years, and that will be perfect righteousness. There will be perfect righteousness during those years. And sino ang mga dadalhin na kasama ng Panginoon na maghahari sa
salitang ito, those who are meek, yung mga mapagpakumbaba. Okay? Para mas maintindihan natin, tingnan nga po natin ano ba ang ibig sabihin ng meekness. Kapag sinabi natin na meekness, it is not weakness. Okay? Minsan sinasabi ng iba, at sa kumakagamit, ipaglaban mo kasi ang sarili mo. Kaya ka inuuto or kaya ka inaaway kasi hindi ka marunong lumaban. Diba? Minsan ganun. Pero, huwag natin isipin na hindi porke hindi lumalaban ang isang tao, talo na siya o kaya talunan na siya. Kasi, meekness is not weakness. And how is meekness? Meekness is strength and power under control. Meron kang kapangyarihang lumaban. Meron kang kapangyarihan. You have all the power and the means na mag-revenge, na maghiganti. Pero pinipili mong hindi maghiganti. Get it? Nakuha ba natin? Amen. Ang meekness ay meron kang kakayanan na bumalos. Kaya nga bumalos. Numaan mo kakayat na bumalos. Kasi gano'n na nun, mas na maintindihan. Kaya't mo nga aramidan mo kanya, aramidan dating kakadakas, ng pinili mga haan nga aramidan. Okay? Because you are meek. Dati pa nagpakumbabam. And meekness is accompanied by trusting the word of the Lord. Ano ang salita ng Panginoon? Kapag ikaw ay inaakit, sabi niya dyan, vengeance is mine. Kaya, hindi mo ginagawa na ikaw ang maghiganti kasi you are trusting the word of God. Kaya this is meekness. Okay? Na ipinagkakatiwala mo, nagpapakumbaba ka, at ipinagkakatiwala mo sa Panginoon. That's why meekness is saying, I could. Kaya, pero hindi ko gagawin. Diba? Kaya ko nga magpakala. Kaya ko rin mangloko. Diba? Pwede rin naman ako umiyak ng crocodile tear para makautang ng marami. Diba? Kagaya ng ginagawa ng iba. O kaya ko din naman mag-lie, magsinungaling, pero hindi ko gagawin. Yan ang ibig sabihin ng meekness. Okay? Ang example natin dito is si David. Okay? Si David, di ba, gusto siyang patayin ni Saul, ni Haring Saul, kasi si Saul, na-demote siya. Siya po ang original na hari. He is the first king of Israel. Pero dahil he disobeyed God, na tinanggal siya ng Panginoon na hari at pumalit si David. At dahil sa galit ni Saul, gusto niyang patayin si David. And so, habang hinahabol ni Saul si David, napapagod siya. So they slept in a cave. Natulog sila sa isang kuweba. And si David, having all the chance dahil naabutan niya na tulog si Saul at saka mga kalaban. So di ba, kung tulog ang kalaban mo, it is your opportunity na, saksakin mo na o kaya panahin mo na, ispadahin mo na sila para mamatay sila. Pero hindi ginawa ni David. Bakit? Because kahit na gano'n na nagkasala si Saul, David is still acknowledging that Saul is still a man of God's choice. Panginoon pa rin ang pumili sa kanya. Siya pa rin ang isang chosen man of God. Kaya ayaw ni David na magkasala siya. Kaya ang ginawa ni David, pumunit siya ng edge, ng tela ng damit ni Saul. At nung nagising si Saul, sabi ni David sa kanya, "Oh Saul, Haring Saul, I have all the chance to kill you, pero hindi kita pinatay. At ito ang ebidensya ko, ginupit ko yung laylayan ng damit mo. Pero yung damit mo lang ang ginamit ko, hindi kita sinaktan. Because I honor God," sabi niya. Amen? So, ang meekness ay kaya mong gawin din ang ginagawa ng iba. Pero you are choosing not to do it. Why? Because of the fear of the Lord. It is choosing humility over pride. Diba? Kung kinakanti ka ng mga kalaban mo, ng pamilya natin, or maaaring ang asawa mo ay isang persecutor mo, siya ang nangbubuli sa'yo, or siya ang nang-aaway sa'yo, or may mga tao sa ating kapaligiran na ginagawa tayo ng masama. But because of the Spirit of God, we can be meek. Because meekness is a fruit of the Holy Spirit. Amen? Kaya pinipili natin na magpakumbaba at wag nang mag-revenge, wag tayong maghiganti. Amen? And meekness is also letting go of the need to prove yourself. Minsan ang isang tao,
Kaya minsan napapariwara ang isang tao because we have this kind of satisfaction if we have proven ourselves na kung naipakita natin sa ibang tao ang ating kakayaan. Amen? So we keep proving ourselves para ma-appreciate tayo ng ibang tao. Pero, you know, it's not good. It's not good. Let God be God. Amen? Especially in arguments. Kung sinabi mo na ang reason mo at ayaw nilang maniwala, kaya mo na. Huwag yung paulit-ulit na hindi ako depensa ka ng depensa hanggang ikaw na ang nai-stress. Ay naku, kung sinabi mo na ang reason mo, ayaw nilang pakinggan at ayaw nilang maniwala, let God be God. Amen? Hallelujah. So yan po ang ibig sabihin ng meekness. Ano pa ang pinagpala ng Panginoon? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Ano ang ibig sabihin nito? Pinagpala ang mga labis na naghahangad ng righteousness, pagiging tuwid, okay? Ng righteousness, for they will be filled. Ano ang righteousness? Makakamtan po natin ang righteousness, mga kapatid, sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Through our obedience to God, tayo po ay nagiging righteous sa harapan po ng Panginoon. Hindi po tayo magiging righteous in the sight of God on our own. It is only through our obedience to God. Amen? Kaya sabi niya, pinagpala ang mga labis na naghahangad. Labis na naghahangad is desperation. We are longing, we have this deep longing for something that is holy. Yung pang gusto mong maging banal sa harapan ng Panginoon, gusto mong maging obedient sa ating Panginoon, gusto mo na gawin ang kalooban ng Panginoon. Yun yung kinikrave mo. Di ba? Magaya tayo, di ba? Kung nag-crave tayo, makaki-crave ako ng ice cream. So kahit na kumikidlat, bumabagyo, di ba? Pay-payuman na craving ko. Di ba? Sino ang nag-crave dito na kahit na by hook or by crook? Basta ma-fulfill mo lang yung craving mo. Di ba? Kapag tayo yung nag-crave, talagang kahit anong pang sitwasyon, ikarigatang aramidin. That is your craving, that is your desperation. But then, hunger and thirst for righteousness, this is something that we want to be holy before God. Gusto natin na yung buhay sana natin ay maging tama. Jadi, isangit tayo piniapos mo, Lord, balbatuwa mo na siya. Ikatuman din nga pangit o galit ako. Lord, tame my tongue. Kapag ka sa sa wakaan na nasakit. Kasi minsan, nauuna kasi lalo na kung galit ka. Kaya be advised that when you are angry, do not talk or do not make a decision. Kasi kapag galit ka tapos nag-decide ka, ay awan na talaga. Kaya galit ka, tapos galit din si amo mo, tapos sabi ng amo mo, pack your things. Tapos dahil galit ka, okay, kunamot. Nung naipak mo at nasa labas ka na ng building, na-realize mo, ay, panahon nga. Diba? It's too late. Tapos na. Oh. So, when you are angry, do not make a decision. Pahupain mo muna ang galit mo, kapatid. Kasi, absolutely mali ang magiging decision mo. Bakit? Kasi, pinamumunuan ka ng galit mo. Amen? But, if we hunger and thirst for righteousness, yung alam mo yung kahinaan mo, sino sa inyo ang alam niya ang kahinaan niya? Di ba? Alam natin lahat. Kung ang kahinaan mo is yung hila mo, dahil yan, kahit hindi ka involved, sige, mag-marites. Di ba? Ano pa? Kahinaan natin, yung addiction natin, addiction sa mga, mga, gusto mo ba ang novela? Gusto mo ba? Kung yung mga na-addict sa ganun hindi na lang dahil siya nakaka-addict mga kapatid. Pati mga, noon nga comics, tapos biglang na-upgrade sa pocketbook. Tapos digital na ngayon. So kung hindi natin i-control, may addiction yan. Okay? So, hindi natin kaya na kontrolin ang ating mga sarili. But, if you hunger and thirst na yung gagawin mo lang sana at yung buhay mo lang sana ay para sa ikabubuhay ng Panginoon, you will crave and you will be desperate to ask God na, Lord, baguhin mo ang puso ko. If your weakness is your emotion, cry out to the Lord, sukatan man na yung puso. Burakan man ako dahil tinatangkad ng puso.
It's good to ask God to break our heart. Kasi, natanggap ti puso, what's the use of having a stony heart? Iso ti mga ipan karatan iti impyerno. Yung matigas ang puso natin. Ayaw natin gumalaw, kumilos, ayaw natin tanggapin ang Panginoon. Ayaw natin isuko ang mga bagay-bagay sa ating mga buhay. We need to cry out to the Lord to break our heart. Para sa ganun, ang puso natin ay maging malambot para kung maitatanim ang salita ng Panginoon ay makakapenetrate. Then magkakaroon ng pagbabago. And if we hunger and thirst for righteousness, ano ang pangako ng Panginoon? They will be filled. Pupunan ng Panginoon. Amen? That's why when we cry to the Lord, Lord, help me. Lord, please change me. Lord, please take away any pride in me. Lord, take away my anger. Lord, take away my bitterness. Yung mga sama ng loob ko na ingga na palang ubingap, indakdaktol ko. Sometimes, nagatikas dyan. Diba? Many people are keeping their hurts from years ago. Nung bata sila. Mayroon yung kapatid ko. Ang hinanakit niya is, malaki na kami, adults na kami ngayon. Pero ang hinanakit niya is, nung bata kami, kapag maghugas kasi siya ng kami daw ng pinggan, plato lang at kutsara at baso. Pero kung siya, hati kaldero. Ang sama ng loob niya. Kaya sabi ko, ay mahirap, kaya kayo mga parents, be fair to your children. Baka baka sinasabi ninyo na, di bali taubin. No! Children, especially today, ay very observant ang mga yan. Very sensitive ang mga bata ngayon. So be fair. Be fair. You make sure that you are treating your children right. Kasi dadalhin nila yan habang sila ay lumalaki. Amen? And it will be a problem kung naramdaman nila na hindi tama ang pagtrato natin nung sila pa ay bata. Okay? Huwag niyong iisipin na, di ba, bata pa, hindi po. Ang mga bata ngayon, very, very sharp ang kanilang mga mind. Na-absorb nila ngayon. Kaya you see what's happening around. Noon, ang nagkakaroon lang ng school shooting or kaya school massacre sa US. Yun ang commonplace na nangyayari. But now, sa Pilipinas, diba, just recently, months ago, nagkaroon ng shooting doon sa, I think, Visayas, Leyte. Tapos, recently, parang kahapon lang, mayroon na namang shooting. O after ng shooting ng Philippines, nagkaroon ng shooting sa Thailand. School din. Tapos ngayon na, kahapon na naman, sa Pilipinas na naman. Bakit? Nag-a-absorb ang mga bata. At kung negative ang naitatanim sa kanila, magiging negative ang kanilang reaction. So mga kakabsan, huwag inyong palakihin ang mga anak. Huwag inyong mapaaw-away rin, hindi cellphone, dahil anak yun. Do not let them na magbabad sa cellphone. Kung ano man, i-filter ninyo ano ang nilalaro nila. Because there's such a game na very violent. And dahil yun na lang ang tinututukan nila, na-form sa kanilang mind na nagiging reality. Game yung nilalaro nila, pero later on, it will develop into their minds na, it is normal to shoot a gun. It is normal to beat someone else. Kasi yun yung laro eh. In order for you to win, you need to shoot. In order for you to win, you need to hit other players in the game. So, nadidevelop sa kanilang mga isip na normal ang mga yun. Kaya kung umakto sila, nagiging violent sila. Amen? And of course, ang pinaka-maganda at pinaka-matibay na paghahanda or to protect your children is of course prayer. Amen? You pray for your children. Always cover them with the precious blood of the Lamb. But we cannot apply the blood of Jesus unto them kung ikaw ay hindi ka na-applyan ng blood of Jesus. Ibig sabihin, you cannot pray to the Lord, you cannot ask the Lord to bless them and to protect them kung ikaw hindi naniniwala kay Kristo. Diba? So, we need to first bring our life to the Lord, give our life to the Lord, isuko natin ang ating buhay sa Panginoon, and there that we can pray for our loved ones. Okay? So, ano pa? Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Pinagpala ang mga mahabagin dahil sila ay makakatanggap din ng awa at habag. This is the
formula of sowing and reaping. Ano? If you sow mercy, you will also reap mercy. Okay? Kung nagtanim ka ng awa at habag, makakatanggap ka din ng awa at habag. Okay, so let's see. Ano ba ang pagiging merciful? Oh, ito ang kadalasan, ang character or isang pag-uugali. But this is a gift of the Holy Spirit. Being merciful is a gift of the Holy Spirit. Na ito po ay isang character na usually natitake for granted dahil masyado kang maawain. Ayan, ikaw ang gustong binuuto ng mga tao. Diba? Na kahit na, di ba, kasi naman ikaw, kahit hindi pa sila nagbabayad, pautang ka naman ng pautang. Diba? Kahit alam mo na hindi ka binayaran, ayan, iiyak na naman, pautang, maaaring pautang. O sige naman, nanawa ako sa'yo. O, ikaw ang nagbibili ng asin, sila, palagi sila sa SM, no, palagi sila kumakain sa labas, nagja-jollibee at dahil ikaw, pinautang mo yung allowance mo, pinautang mo yung pera mo, ikaw na ngayon ang nagtitipid. Pero sila nagpapakasasa sa kanilang mga inutang sa'yo. At the next time ulit, hindi ka na naman binayaran, o utang na naman, papautang ka na naman. Kasi merciful ka nga eh. So being merciful is good, but we need the wisdom of the Lord. Kailangan natin ng katalinuhan na nagmumula sa ating Panginoon. So ano ang merciful? Merciful, showing mercy not because they deserve it, but because Jesus showed it to us. Pagpapakita ng awa at habag sa ibang tao ay ginagawa natin hindi dahil deserve ng isang tao ang awa mo at habag mo, kundi dahil ipinakita ng Panginoon ito sa atin or ipinaramdam ito ng ating Panginoon sa atin. And God is also asking us to pass on yung mercy or yung awa at habag natin sa ibang tao. Amen? Pero sabi ko nga, magkaroon naman tayo ng wisdom. Kung paulit-ulit ka ng niloloko, di ba? Paulit-ulit ka ng niloloko, nagkatama mo itataya at ipag-inom ka. At ano ba ganun na sura? Blessed are the merciful. Yes. Blessed are the merciful. Yes. But, kung paulit-ulit naman at nakikita mo mas maliwanag pa sa sikat ng araw na pinagluloko ka na, ay good, pamatunin ay stop na. Diba? Stop na. Okay? We also need to teach them a lesson. Pero, ang pagiging merciful na ito, of course, in situations na kailangan ng ibang tao ng awa or suporta, panalangin, or kung ano pa man ang pwede natin i-offer sa kanila. Amen? Ang example nito, ano po ba ang example nito? Okay? Yan. Example nito is yung ano? Yung babae na dinala ng mga Pharisees, mga tao, okay? Mga Pharisees, Sadducees, at mga mananampalataya, the crowd, okay? Dinala nila ang isang prostitute. Na kasi sa law of Moses, kapag ang isang babae ay nakikiapid, they are stoning them to death. Binabato hanggang mamatay. That is the law in the Old Testament. And so, gustong i-testing ng mga disciples or gustong i-testing ng mga Pharisees and Sadducees, ang mga taong hindi naniniwala kay Jesus. Gusto nilang i-testing si Jesus kung ano ba ang magiging reaction niya. So, dinala nila ang isang prostitute. And then sabi nila, Jesus, pero prostitute dito. Anong gagawin natin sa kanya? They are expecting that Jesus will judge the prostitute of stoning para batuhin, para mamatay. Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Wala, umupo lang, nagsulat doon sa ground. And then after which, sabi niya sa mga tao, sige, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Lahat sila may kasalanan. Kaya walang bumato. Nagsikalisan silang lahat. Kaya sabi ni Jesus, nung tumayo siya, nasaan na yung mga tao na nagdala sa iyo dito? Wala, umalis na. So ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Neither do I condemn you. Ako rin, hindi kita sisisihin. Kung sila hindi kanila sinisi, hindi kanila binato, hindi rin kita sisisihin, hindi rin kita babatuhin. Pero sabi niya sa babae, go and sin no more. Ibig sabihin, binigyan niya ng pagkakataon na
Okay, you go and continue to live. Pero, itigil mo na ang kasalanan na ginagawa. So you see, this woman received mercy from the Lord. It is in the law of God na talagang may consequence ang bawat pagkakasala. But God is a merciful God. Jesus is a gracious Savior na sabi niya, okay, hindi kita i-condemn. But I will tell you, you go, live your life, but sin no more. Huwag mo nang ulitin ang mga pagkakasala mo. Okay? So yan po mga kapatid. So we need to exercise mercy to other people. Just like the Samaritan, di ba? Yung Samaritan, nakakita ng isang tao na binugbog at iniwan doon sa daanan, mayroong pari na dumaan, nilampasan. Merong mga alagad ng Diyos na dumaan, nilampasan. Ang isang Samaritan, isang ordinaryong tao lang. Ang ginawa niya? Kinuha niya yung tao, naawa siya. Hindi lang niya kinuha, kundi nilagay pa niya sa isang clinic. Sabi na natin na clinic, it is an inn. Kumuha siya ng tagapag-alaga para magpakain, magpunas, magbandage sa kanyang mga sugat. Binayaran pa niya. Siya na lahat. He made sure na ang taong stranger na ito will receive a proper care. So he exercised mercy. Amen? So yun po. At ang pagiging merciful mga kapatid ay bilin po ng ating Panginoon. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Kaya tinaawaan ka ng Panginoon. Kaya ka ngayon buhay hanggang ngayon ay malakas despite na meron kang mga pagkakamali, meron kang mga kahinaan, meron kang mga bagay na hindi ginawang mabuti sa ating Panginoon. But because you receive comfort from the Lord, you receive the mercy of God, God expects you then na ipasa mo din ang awa at habag ng Diyos. Amen? Huwag tayo kagaya ng shrewd manager na kinansel ng Panginoon yung utang niya, pero yung mga nakautang sa kanya ay pinagbubugbog niya nang hindi makabayad. Kaya sabi ng Panginoon, ikaw nga, pinalampas ko ang utang mo, tapos hindi mo kayang palampasin ang utang nila. Kaya kung nakareceive tayo ng awa at habag ng Diyos, yung grace ng ating Panginoon, huwag naman tayong maging madamot sa ibang tao. Kapag may humihingi ng tawad, kung mayroong humihingi ng pasensya, magpasensya tayo dahil pinagpasensyahan tayo ng Panginoon. Amen? God has comforted us in order that we will also comfort others because of the comfort that we have received. Amen? Gusto tayong gamitin ng ating Panginoon. And blessed are the pure in heart, for they will see God. Okay? Pinagpala ang mga dalisay, ang mga puso, kasi makikita nila ang ating Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng purity? Okay? Sometimes ang purity, it is being misunderstood as outward performance. O kung kunwari, napakadalisay ng pananalita mo, hindi ka marunong magalit, hindi ka marunong magbulyaw. Diba? Ay, buti pa si sister, napaka-pure. Minsan ganon. Pero do not mistaken it as an outside performance kasi pwede tayong magpeke-pekehan, pwede ako maging mabait, pwede akong mag-pretend to be gentle, pero deep inside, I'm a lion or I'm a tiger. Diba? So, purity, hindi po outward appearance or outward performance yan na kunwari kung napaka bubuti ng mga salita na ginagamit mo, you always, you have a clean language, walang pagmumura or walang mga foul words na lumalabas sa bibig mo. Yes, it can be a manifestation of purity, pero hindi lang doon makikita kasi pwedeng mag-pretend ang bawat isa sa atin. Pero ang purity na sinasabi po ng ating Panginoon dito is it means undivided and wholehearted or sincere devotion to God.
yung puro-puro ang pagsamba mo sa Panginoon. At ang purity, hindi yung inaiwasan mo ang kaguluhan para sa iyong sariling reputation. Hindi po mga kapatid. Hindi po purity yan na umiiwas, ay ayaw ko ng gusto, kaya ayaw ko makialam. Kunwari sa isang krimen, kung nakita mo naman ang pangyayari, at nagpapatulong yung mga pamilya, tulungan nyo kami, sino po ang nakakita ng nangyari, mag-witness kayo, pero dahil ayaw mo ng gusto, kaya hindi na lang ako mag-testify kasi ayaw for the sake of my reputation. Hindi po yan ang ibig sabihin ng purity. Okay? So ang purity po ay isang undivided, wholehearted devotion and sincere service to the Lord. Yan po. Yung puro ang motives mo, puro ang agenda mo. Wala kang hidden agenda. Magpakabait na ako para i-promote ako sumbong ko nga, kalalo na sa may mga kasama sa bahay, mag-ingat din, minsan yun ang struggle. May mga nagpapasipsip, ay para ako mas gusto ni ako, kaya siraan ko na lang itong katabi ko, itong kasama ko. Yung mga ganun ba, impure motives, okay, hindi po maganda sa Panginoon. Kahit makatakas tayo sa ibang tao, in God, hindi po tayo makakatakas. Amen? It is loving God so much na hindi mo kaya na magsinungaling sa Kanya. Purity means pure yung intention mo sa Panginoon na kapag rinake mo yung Kanyang alituntunin, parang ang sama-sama ng loob mo. Di ba? Meron bang naka-experience sa atin minsan na you wanted to be right with God, pero biglang nag-yield ka sa temptation, tapos inis na inis ka sa sarili mo? Meron bang ganon? Meron bang naka-experience ng ganon? Di ba? Yes, because yung intention natin is maging priority ang Panginoon sa buhay natin. Pero sometimes, dahil nasa tukso at mga temptation na ginagawa ng demonyo, at dahil din sa kahinaan natin, we are sometimes yielding to temptation, and it breaks our heart. Okay? So, purity, when there is purity, ano ang sabi ng Panginoon? They will see God. Kapag pure ang puso mo, pure ang intention mo sa paglilingkod ng Panginoon, sa Panginoon, makikita mo ang Diyos. Ano po, paano po bang makikita? Hindi po yung makikita natin na face to face, because no one can see the face of God and continue to live. Wala pong makakakita ng anyo ng Panginoon na magpapatuloy silang mabubuhay. Wala pong makakakita sa kanyang anyo. Amen? But see God means they will see the blessing. They will see the hand of God moving in their situations. Magiging aware ka. Magiging sensitive ka sa pagkilos ng ating Panginoon. Amen? So ano pa? Ang second to the last, beatitude. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Real peace is not just making everyone happy. Yes, hindi lang yung nagpapatawa ka o joker ka, sige, pakatawa ang kakatuwang. No, deep inside, there's still a void space. Meron pa rin bagay na hindi pa rin na-meet. Kahit tawa ka ng tawa, halakak ka ng halakak, meron pa rin bagay na hindi pa rin natulunan. Amen? So, it's not avoiding conflict and pretending everything is fine. Yes. Ang pagiging peacemaker is hindi yung maang-maangal, ay walang problema, kaya isipin ko na lang na walang problema, kahit naman bilang na bilang, kahit naman mas maliwanag pa sa sikat ng araw. That there is an issue that needs to be resolved. Amen? Pero ano ang sabi ng Panginoon? Kapag tayo po ay maging peacemaker, yan. Paano ang pagiging peacemaker? Pumagitna ka sa dalawang nagbubungguang bato. Pumagitna ka sa dalawang nag-aaway na partido. Amen? Hindi, huwag kang kumampi. Especially in the ministry, huwag tayong magkampi-kampihan. When it is wrong, it is wrong. Kahit best friend mo pa yan, wrong. Kung wrong siya, wrong siya. Huwag natin balututin and we sugarcoat things and sabihin, para lang mailigtas natin yung best friend natin kasi best friend natin yung nagkamali. Hindi po. A true servant of God, a true disciple of the Lord, we must be a peacemaker. Regardless of who, kahit pinakamamahal mo pa yun. Pero kung mali talaga, ay mali talaga. Kailangan ma-correct. Amen? So, peacemaking is stepping into tension, not to win, but to restore. Yes. Kung papagit na tayo, mamamagitan tayo, kagaya ng intercessor, di ba?
na lesson ninyo sa DTC, napapagit na tayo, mamamagitan tayo para tayo yung maging bridge, para magkabati o para magkaayos ang dalawang panig. Huwag nating sulsulan. Hindi yung nagkakaaway-away na nga tapos, talaga makasakit ba na nayo ng pain. Kung baga medical na nakasutoy-kasutoy, wala naman siya sinabi. Diba? Minsan ganun, just to win arguments or just para maipakita mo na pro ka sa isang tao or kakampi mo siya. Sige, gagatuhan ka natin. Pero hindi po ito nakakalulog sa ating Panginoon. Amen? Peacemakers, they will be called children of God. Hallelujah! So, in other words, kung hindi ka peacemaker, tagagatong ka, tagagawa ka ng issue para mag-away-away ang mga tao, then you are not called children of God. Hindi tayo anak ng Diyos. Amen? But, if we are a peacemaker, hallelujah, amen? Kahit na yung ministry mo is hindi dito sa pulpit ministry, hindi ka nakikita. For example, yung mga ministries na hindi dito sa harapan. But kapag naman may issue, ikaw yung nabuburdenan. And ikaw yung magsasabi na, halika kayo, mag-usap tayo. Halika sis, mag-usap tayo. Mag-usap na kayo. Baka misunderstanding na yan. O kaya ikaw yung may burden na pastora, may problema po, ganito po ang nangyayari sa grupo namin o sa cell group namin o sa group namin pastora. Nga nga tati araminan tayo. You have that burden ngayon nga, mag-reconcile ka na kita tao. Diyan di kaya't naman sa unang peacemakers. Amen? Hanyer dyan, baka na kayo dito, ibalita ko na kayo mga kabalay. Di ba? Ay, di ba rin anak na Thursday group? Di ba? Ikaw ang nakakita, ikaw ang nakarinig. So, do the right thing. Be the bridge building. Be part of the bridge building ministry. Na kung saan you will become an instrument of the Lord to reconcile people who are nag-aaway-away. Amen? And by doing so, ano ang ang sabi ng Panginoon? You will be called a child of God. Hallelujah! Amen? So, it is also choosing humility over pride. Okay? So, last, ito pa. For Christ Himself has brought peace to us. He united Jews and Gentiles into one people. When in His own body on the cross, He broke down the wall of hostility that separated us. You see? God reconciled everyone on the cross. Kasi noon, may Jews, may mga Gentiles. Ang mga Jews, they are the people of God. The Gentiles, they are not the people of God. They are a people but not a people. Kung na natin Bible. Tao damang handa ng tao. Diba? Kasi mga tabi sa'yo. Ibig sabihin, yes, they are human beings, but they are not a people of God. Haan nga tao ni Apo Diyos Isuda. But because of the cross, sabi ng Panginoon, there will be no Jews, neither Jews nor Gentiles. Regardless, no Jew ka or Gentile ka, ang importante kung tatanggapin mo siya. Amen? That's why we are here. We are serving the Lord. Why? Because we chose to serve God even if we are not a Jew. Ay, hindi tayo Hudyo. Pero dahil pinili natin na maglingkod, that's why we belong to the family of the Lord. Amen? Because of the cross of Jesus Christ. So, ganyan din ang gustong gawin ng Panginoon sa atin. To break the wall of division and reconcile one another in order to serve the Lord with purity in our hearts. Amen? So, last beatitude is, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Yes, pinagpalang ang mga tao na ano ang persecution? Anong Tagalog ng persecution? Inuusig. Yeah, inuusig or maidadanas, Ilocano. Okay? Pinagpala ang mga tao na inuusig or yung mga nagpo-persecute. Okay? For theirs is the kingdom of heaven, and this beatitude ay walang gustong mag-claim. Yung kanina, blessed are the meek, oh, akin yan. Blessed are the pure in heart, oh, akin yan. Tapos pagdating sa blessed are the persecuted, bagin you. Diba? Ayaw nilang i-claim ang beatitude na ito. Kasi ayaw natin ng persecution. Ayaw natin ng suffering. Amen? But, you see, sabi ng Panginoon, pinagpala ang mga inuusig dahil sa
dahil sa kanilang paglilingkod, because of righteousness, sabi nga doon, for theirs is the kingdom of heaven. Kung ikaw ay na-persecute, ikaw ay naiinsulto dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, and para po sa ating mga baguhan, huwag kayong matakot, kasi sometimes, as you go deeper in the word of the Lord, you will find people na against you. It may be our family, maaaring sa pamilya natin, maaaring yung pamilya natin ay lumaki tayo sa isang relihiyon na yun ang akala natin ay tama. So, because of our parents, forefathers, sasabihin, huwag kang magpapalit ng relihiyon mo. Kung magpapalit ka ng relihiyon, itatakwil ka namin. May mga ganun na mga experiences. But then, do not be afraid. Do not be afraid. You read your Bible. No religion can save, not even this religion that we have. This church cannot save you, mga kapatid. Hindi po kami makakapagligtas. Ang simbahan po namin ay hindi makakapagligtas. Pero ang Diyos ang tanging makakapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya you will find yourself na naiinsulto o kaya iinsultuin or aawayin ng mga tao dahil yan din ang nakasulat. Okay? Nakasulat sa salita ng Panginoon. Pero huwag kayong matakot. Ano ba ang persecution? O kahit ayaw ninyong i-claim ang persecution, ang blessedness ng persecution. Persecution is a sign that the gospel is alive in you. Kaya kung walang persecution, question mark. Baka naman tinatago mo masyado na Kristiyano ka, walang nakakaalam na Kristiyano ka, kaya walang nagpo-persecute sa'yo. Nung sinabi mo, minom tayo, o sige pare. Sigarilyo tayo, sige pare. Wala kang tinanggihan na makamundong gawain. Kasi tinatago ko yung pagiging Kristiyano ko, pastor ka. Nakigawa ka ng nakigawa, kaya wala akong persecution. Pero noon, kapag sinasabi na, tagay. Pero ngayon pala, naniniwala ka na, tagay ka naman dyan. Ay, hindi na ako. Binago na po ako ng Panginoon. Dula? Hindi na ako nagtabikaan. Aging kasi singput. Diba? Hindi, kung maiwarwara ka ni Dalan, kung nagtabikaan. Do not be afraid. Amen? Ipakita mo din, sabi mo, hindi data, tapakaan. Hallelujah! Amen? So, persecution is a sign that the gospel is alive in you. Mabiyag ibanghelyo ni Apo Diyos, itibiyag mo. And you are shining bright. Aglaw-lawag ka, makikita na tiranyag, glory ni Apo Diyos sa buhay po natin. Kaya yan, napopersecute tayo. Alam niyo kung maliwanag, kagaya ng isang kahoy, o punong kahoy. Kung mabunga, di ba binabato kasi maraming bunga? Ganon din sa pagiging Kristiyano. Kung yung glory ng Panginoon ay nagpapakita sa iyo na nakikita sa buhay mo, lalo kang babatuin ng mga tao, ipuput down ka ng mga tao. Because they are being instrument of the devil to put you down. But then, persevere. Because heaven is prepared for you. Amen? Amen. Kaya kung umabot man tayo na tayo po ay ma-insulto, ma-persecute, ma-accuse na kung ano-ano na mga negative or mga false accusations, then we rejoice kasi, Lord, thank you because of your light that is in me. Lord, nangyayari ito. But I pray, O God, that maging blessing po ang buhay ko. Amen? So when people insult you, persecute you, falsely say all kinds of evil against you because of me, sabi ni Jesus, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Hallelujah! Kaya ka na may sa ka-insulto nga mga mo, gaputi pa nagsirbin ka ni Apo Diyos, mayroong gem in heaven, may reward in heaven kang tinatanggap. Amen? Kaya kung sinasabi nila na, church ka, church, asin kang tilangin. Kunada. Saan ka galing? Sa church. Whole day kayo? Oo. Hanggang gabi? Oo. Yan, malapit ka na sa langit. Limpagpas. Baka tignan mo, baka lumampas ka sa langit. Kunada pa, di ba? Hayaan nyo lang sila. You pray for them para ma-experience din nila ang nakatamasa natin na kapayapaan. Amen? Yung presensya po ng Panginoon, yan po ang tunay na kayamanan ka. Amen? So, you are blessed as we continue to obey, as we continue to surrender our life to the Lord. You are blessed.
Amen? Hallelujah. So before I give back to the MC, let's bow down in prayer. Sana po may natutunan tayo mula sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Nagpapasalamat kami, O God, sa tuturo mo po sa amin kung paano po kami mamumuhay at kung ano po ang tunay na katuturan po o ibig sabihin ng pinagpala, Panginoon. Salamat po, and Lord, tulungan mo kami isa pamuhay ang aming mga napag-aralan para po makita ng mga tao kung gaano po kasarap, kung gaano po kaluwalhati at gaano po kapayapa at punong-puno ng kagalakan ang pagsasamba at pagsilbi po sa inyong Panginoon. Thank you, Lord. Bless now your children as you help us, O God, to possess all this kind of blessedness in our hearts, O God, as we await your coming to take us to glory. Father, thank you. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen and amen.